Lalong tumindi ang tensyon sa gitnang silangan matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa palitan ng mga misil ng Iran at Israel. Lalo pang naging seryoso ang sitwasyon nang magsagawa ang puwersa ng Estados Unidos ng mga pag-atake sa ilang lugar sa Iran na sinasabing may kaugnayan sa kanilang nuclear program. Dahil dito nagpatuloy ang palitan ng mga missile na nagdulot ng pangamba sa maraming bansa. Ikinuwento ng mga residente ng ilang bahagi ng Iran, lalo na sa Isfahan, na nakarinig sila ng malalakas na pagsabog at nakakita ng malaking liwanag sa kalangitan sa gitna ng gabi. Kinumpirma ng mga otoridad ng Iran na gumana ang kanilang mga panlaban sa eri upang salagin ang mga itinuturing nilang mapanganib na missile at drone. Ayon sa kanila, karamihan dito ay matagumpay na naharang, bagamat may ilang gusali at pasilidad na naapektuhan. Hindi ibinahagi ang tiyak na bilang ng naapektuhan, ngunit tiniyak ng mga opisyal na ginagawa ang lahat upang mapanatiling ligtas ang mga tao at ayusin ang mga nasirang bahagi. Sa panig ng Israel, tumunog ang mga sirena sa ilang lugar bilang warning sa mga tao na maghanap ng masisilungan. Ayon sa kanilang autoridad, nagtagumpay ang kanilang mga panlaban sa ere na mapigilan ang halos lahat ng banta. Bagamat may ilang pinsala na naitala, binigyang diin nila ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng kanilang mga puwersa. Ikinuwento ng ilang residente ang takot na naramdaman nila habang naghahanap ng ligtas na lugar. Pero marami ang nagpasalamat na gumana ang mga panlaban sa eri gaya ng inaasahan. Ang paglahok ng Estados Unidos ay nagdagdag ng tensyon sa sitwasyon. Ayon sa mga opisyal mula sa Washington, ang kanilang operasyon ay limitado lamang at nakatuon sa pagpigil sa mga posibleng hakbang na magdudulot ng mas malalang sitwasyon. Tinarget ng kanilang operasyon ang mga lugar sa Iran na sinasabing may kaugnayan sa nuclear program at ito'y tinawag nilang hakbang para mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Pinataas din ang seguridad sa mga base at tauhan ng Amerika sa lugar bilang paghahanda. Samantala, nanawagan ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ng pagkalma at hinikayat ang bawat panig na iwasan ang mga aksyon na magpapalala pa sa sitwasyon. May mga pag-uusap na isinasagawa sa likod ng mga pinto at ilang bansa ang nag-alok na tumulong upang mapadali ang mapayapang solusyon. Ayon sa mga tagamasid, nananatiling busy ang rehiyon at umaasa ang marami na mabilis na matatapos ang palitan ng mga atake. Sa mga lungsod ng Iran at Israel, pilit na isinasagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa kabila ng tensyon. Nagbukas ang mga tindahan, patuloy ang mga pamilihan at nag-adjust ang mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata. May mga grupo sa komunidad na tumutulong at nagbibigay ng masisilungan at suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pinsala. Naniniwala ang mga eksperto na bagamat ipinakita ng dalawang bansa ang kanilang kakayahan sa militar, may puwang pa rin para sa usapang diplomatiko. Paalala nila na ang anumang panibagong palitan ng atake ay maaaring magdulot ng mas malawak na sigalot. Patuloy ang panawagan ng mga pandaigdigang organisasyon na pairalin ang hinahon at tiyaking protektado ang mga mamamayan. Ang mga pangyayari ngayon ay nagbigay diin sa hamon ng pagpapanatili ng katahimikan sa isang rehiyon na may matagal ng hindi pagkakaunawaan. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap at pinag-iisipan ng mga leader ang susunod na hakbang, ang mga tao sa mga apektadong lugar ay taimtim na umaasa na magbabalik ang katahimikan at ang pag-uusap ang manaig kaysa sa aksyon ng militar. Isang grupo ng mga mananaliksik sa China na nagtatrabaho sa larangan ng robotics ang nakabuo ng isang napakaliit na drone na halos kasing size lamang ng lamok. Ang imbensyong ito ay idinisenyo para sa mga tahimik na operasyon, kaya't kaya nitong gumalaw nang hindi napapansin. Ang laboratoryong lumikha nito ay konektado sa depensa ng bansa at layunin nitong mapalakas ang teknolohiya para sa mga posibleng pangangailangan sa hinaharap. Ang munting drone ay may mga makabagong sensor at camera na posibleng kumuha ng malinaw na larawan at magtipon ng impormasyon nang hindi napapansin. Dahil sa liit ng drone, napakahirap itong makita. Ginawa ito mula sa mga light materials kaya't kaya nitong lumipad sa masikip na espasyo kasama na ang loob ng mga gusali at iba pang nakasarang lugar. Ipinapakita sa mga ulat na nais agawa
na ang mga pagsusuri sa katatagan ng aparato sa iba't ibang sitwasyon at matagumpay itong gumana kahit may mga hadlang o kaunting aberya. Dahil sa tahimik nitong paglipad at laki na kahawig ng isang karaniwang insekto, maaari itong magamit sa mga pagkakataon na kailangang umiwas sa pagkadiskubre. Ayon sa ilang eksperto, maaaring magamit ang drone sa iba't ibang paraan. Isa na rito ang para sa pagmamanman at pag-oobserba sa mga lugar ng kalaban. Maaari rin itong makatulong sa mga operasyon ng paghahanap para matunton ng mga tao o bagay sa mahihirap abutin na lugar. Dagdag pa rito, maaari itong gamitin sa pagkuha ng datos sa mga lugar na mahirap padalhan ng mas malalaking kagamitan. Bagamat hindi lubos na isiniwalat ang kumpletong detalye ng teknolohiya nito, pinaniniwalaan na gumagamit ito ng mataas na antas ng engineering para gumana ng tama at maayos. Ipinapakita ng pagbuo ng ganitong teknolohiya ang lumalawak na interes sa paggawa ng mga kagamitan na makatutulong sa iba't ibang misyon nang hindi nagdudulot ng abala. May mga nagsabi rin na ang ganitong uri ng teknolohiya ay maaaring magamit balang araw para sa maraming layunin, gaya ng mga misyon ng pagsagip o iba pang makakatulong sa kalikasan. Pero sa ngayon ay nakatutok pa rin ito sa mga pambansang pangangailangan sa seguridad ng China. Iba-iba ang naging reaksyon ng ibang bansa tungkol sa imbensyong ito. May mga humahanga sa antas ng engineering at robotics na naabot ng proyekto, habang may ilan ding nag-aalala sa posibleng paggamit nito. Pinag-uusapan na rin ang pangangailangan ng tamang patnubay at regulasyon sa paggamit ng mga maliliit na drone upang matiyak na ito'y magagamit ng responsable at hindi makakaapekto sa kaligtasan o privacy ng mga tao. Binibigyang diin ng mga eksperto na gaya ng anumang teknolohiya, ang magiging epekto nito ay depende sa tamang paggamit. Patuloy ang pagsusumikap ng team ng mga mananaliksik sa pag-improve ng disenyo ng drone. Pinapabuti nila ang tagal ng baterya, distansya ng paglipad at bilis ng pagpapadala ng datos. Ipinapakita nito ang lumalaking trend ng pagsasanib ng talino ng makina at mga device para mas maging flexible at kayang magdesisyon ng sarili sa kanilang gawain. Bagamat nasa yugto pa ng eksperimento ang mosquito-sized na drone, ipinapakita nito ang bagong yugto sa larangan ng robotics at miniature technology. Patunay ito ng talino at husay ng tao sa pagbuo ng mga kagamitan na makatutulong sa mga layunin na dati ay tila imposibleng maisakatuparan. Ang kinabukasan ng ganitong teknolohiya ay nakasalalay sa tamang paggabay at regulasyon upang masiguro na ito'y magsisilbi para sa mga mapayapa at makabuluhang layunin.